We are 91 days away from Feb 22. Yan po ang unang araw ng FIBA Asian Cup qualifiers para sa Gilas. Makakalaban po natin ay Hong Kong. Okay, so we have around 3 months to prepare para po sa Feb window. Okay? Kaya po ang panawagan po natin parate sa SBP, sana po ay bigyan nyo kami ng mga updates. Kamusta na po ba yung pong paghahanap ng coach, yung paghahanap ng players, yung pong paghahanap ng naturalized na maglalaro para sa Feb. At yung pong UAAP, patapos na, nasa Final Four na sila. Yung pong MPBL, patapos na, nasa finals na sila, Bacoor versus Pampanga. So, sana po ay mabigyan naman kami ng konting update. May direction ba? Ano po ba ang plano para sa Feb? Lalo na hindi pwede yung mga PBA. Okay? Pero ito po, merong pinost na article ang Philstar na sinulat ni Kinito Henson kung saan po nagsulat siya ng mga candidates for naturalization. So, maraming salamat po kay Sir Kinito Henson kasi po pinupush niya ito. Alam nyo, dapat parati tayong advance mag-isip. Si Justin Brownlee, he is good for another 3 to 4 years. Pero after po nun, syempre, dapat planuhin na natin ano po ba ang next. Sino ang mga next natin na mga naturalized players. Kasi po, matagal po magpa-naturalize dito po sa ating bansa. Ganun lang po talaga yung mga batas natin. Kaya sumulat ng article si Kinito na mga posibleng inaturalize na players base sa mga imports ngayon sa PBA. Tama nga naman siya. Bago ka lumayo, bago ka maghanap sa ibang bansa, tignan mo na muna yung pong mga naglalarong import dito dahil sa mga imports pa lang, marami ka na makukuha na magaling. Diba? At dyan natin nakuha si Justin Brownlee. So, tama. Maganda yung punto niya. So, basahin po natin yung article tapos mag-react po tayo. So, if SBP is looking to build a pool of naturalized players, the scouting should begin in the PBA with imports standing up to 6'9". Ayan. Of course, the candidates wouldn't be candidates if they're not willing to become Philippine passport holder. Siyempre, desisyon nyo ng import. Kung gusto ba niya o kung ayaw niya. Tapos, may rule yung FIBA na kapag ikaw ay naglaro na sa national team ng isang bansa, hindi ka na pwedeng lumipat. Isang national team ka lang for life. Okay? So, yun yung isang hindrance dyan. Kasi may mga players tayo na import, magagaling nga, kaso naglaro na sa national team ng mga bansa nila. Okay? So, among the 12 imports ng PBA, those with national senior level experience are Chris Ortiz ng Puerto Rico, si Tom Vodanovic ng New Zealand, si Ivan Asca for the US Virgin Islands, si Tony Bishop, naglaro sa Panama, at tapos si Hollis Jefferson, naglaro nung huli nga sa Jordan. O, sayang si Hollis Jefferson. Ayan. Si Suleiman Braimo, nasa Nigerian pool. So, si Jonathan Williams, played for the USA in the FIBA Under-17. So, medyo magulo pa yun kung pwede ba kung Under-17 lang. Yung kahit sa Terra Firma, si Thomas Detaye was on the Belgian Under-20 na team. So, technically, they could still play for the Philippines daw as naturalized imports. Kasi Under-20. Pero kailangan klaruhin pa yun sa FIBA. Yung mga walang national team background and are free to join Gilas if they agree to are sila Rain or Shine, si Dawan Summers, si Northport, si Venky Joyce, kaso si Dawan yata, baka papauwi na ng Rain or Shine. Or sa NLEX, si Thomas Robinson, sa Magnolia, doon napapasok si Tyler Bay. Si Tyler Bay, 25 years old, is the youngest. Okay, si Thomas, ilang taon na ba si Thomas Robinson? 32. Okay? So, malaking factor yung edad na bata pa kasi para mahaba yung kanyang stint. Kung 25 siya ngayon, di ba? Naturalized, matatapos yan, 26 siya, 27 siya, he still has mga a good 8 to 10 years na pwedeng maglaro sa national team as a naturalized players. Of course, syempre kung walang injury or kung ano man, di ba? So, magandang tignan din po yon. Kaya, for long-term considerations, Bay and Williams
should be at the top of the candidate list. Ayun. Si Williams daw. Ayun, tama. They're both under 30, former NBA players, and versatile. Bey is 6'6", and the highly athletic operator who's hyperactive on both ends. O, di ba? Parang may Justin Brownlee ka din na napapasok. He's averaging 29.8 points and 13 rebounds for Magnolia. Tino Magnolia, wala pang talo ngayon, di ba? And malaking bagay dyan si Tyler Bey, di ba? Kaya may point din naman nga si Quinito dito. The lesson is, let's start negotiations early so we don't lose out to other countries in the hunt for naturalization candidates. The PBA is a showcase of talent, and Asian federations are keeping a close eye on imports to naturalize. Very good point. Dapat ngayon pala nakikipag-usap na tayo, tinitingnan na natin. And syempre, ang kinaibahan pag sa naturalized import, may halong usapin dyan na tungkol sa pera. Syempre, hindi naman yan, syempre pag local, diba, expect mo, maglalaro yan para sa bansa dahil national pride. Ito, hindi naman yan born Filipino. Diba? So, syempre, may aspeto yan na pera. Syempre, gusto din niyang maging secure yung kanyang pamilya. At papayag ako, magiging Filipino passport holder ako, dual citizen, kung ano man yan. O pero, ano ang para sa pamilya ko? Paano kami? Anong mangyayari sa amin? So, yun po ang magandang tignan po dito. Syempre, maganda din yung meron ding pusong Pinoy. Magandang tignan din yun kasi yung parang si Brownlee na alam mong pusong Pinoy at lumalaban ng buong puso para sa bansa. So, kailangan din natin yun para sa naturalize. Okay? Kung sino man ang mapili nila, ang punto ni Quinito, simulan na, makipag-usap na, negotiate na, open the door para at least, 'di ba? Hindi tayo maunahan ng mga ibang bansa. Yun naman ang punto po natin, okay? And ako, ibabalik ko na naman yung aking suggestion na lahat ng mga import sa UAAP, give them a path to citizenship kung gusto nila. Alam ko marami dyan may gusto. Para lahat, basta ang kapalit, magiging Pilipino ka, gagawin ka naming Filipino citizen, pwede ka na dito, pamilya mo dito ka magpamilya, dito ka mag-asawa, walang problema, dito ka na forever, pero magsilbi ka for how many years sa Gilas. So, yun ang naiisip ko na pwede nating i-alok sa mga UAAP na mga imports. Kasi magagaling yan. Tingnan mo naman, yung naglalaro sa Final Four ngayon, yung mga import nila. Meron silang mga mako-contribute sa national team, parang si Ange Kouame. Diba? At like I said, paano mangyayari kung ang dami nilang mga imports? Di okay. Sila yung regular na makalaro ng ating mga local na Gilas players para masanay tayo sa mga katawan ng mga imports ng UAAP na mga Aprikano. Yun ang parati kong sinasabi dyan, paulit-ulit tayo. Sana marinig. Okay, at bukod doon, syempre, yung ang gusto din natin is itong mga Gilas, yung mga import natin ay magkaroon ng opportunity to play in a local league after college. Siguro yung PBA hanapan ng paraan kung paano maipapasok yung mga naturalized sa PBA na, kunyari, yung mga naturalized ilagay mo dun sa mahihinang team, o di medyo papantay. Diba? Yun lang naman ang gusto natin. So, tingnan, hanapan ng paraan na ganun para yung mga naturalized Gilas players could be able to play sa PBA or kung ano mang professional league dito para may kita sila. Hindi na nila kailangan mag-abroad para kumita ng pera. So, yun naman ang mga suggestions natin. Pero, thank you very much po, Sir Quinito, for shedding light dito na kailangan natin agahan yung pag-prepare sa mga naturalized. SBP, the ball is on your court. 91 days from Feb window. Let's get to work. Please po. Kailangan po natin agahan yung mga preparation. So, thank you very much, guys. Salamat po sa check out our next video. Let's go, Gilas.